Mr. Silent Channel. Kabanata 101 hanggang 105. 0101. Hindi ka ba kakatawan sa kumpanya para lumahok sa laro ng bola? Magsisimula na ngayong hapon, sabi ni Su Qingzhou. Tinampal ni Ye Fan ang kanyang noo, at halos nakalimutan niya. Nagtataka siya kung bakit hindi sinabi ni Jiang Chao sa kanya, ngunit nang ilabas niya ang kanyang telepono, nakita niyang patay na ang telepono. Ang smartphone na ito ay mabuti para sa lahat, ngunit hindi ito kasing tipid ng kuryente gaya ng mobile phone ng matanda. Niyugyug ni Ye Fan ang telepono ng may kahihiyan sa mukha, marahil ay nagmamadali sila. Hindi napigilan ni Su Qingzhou ang lalaki, at inikot ang kanyang mga mata. Sinasabi ko sa iyo, ngayong taon ng Olympic, ang mga pinuno ng City Bureau at ang probinsya ay dapat halika, gumawa ng mas mahusay sa hapon, huwag mo kaming pagmulan ng masama. Walang problema. Garantisado na makumplito ang gawain. Oo nga pala, magkano ang igaganti sa iyo ng kumpanya kung makuha mo ang ranggo? Gusto mo bang makakuha ng pera bago ang kompetisyon? Magmaneho ka muna hoy. Anong oras na? Gustong sipin ni Su Qingzhou ang isang lalaki, hindi pa siya nakakita ng ganitong walang hiyang tao. Hindi man siya kapos sa pera, iniisip pa rin niyang kumita dito at doon, na parang hindi pa siya nakakita ng pera sa kanyang huling buhay. Mabilis na tumango si Ye Fan at masayang tumakbo papunta sa parking lot. Makalipas ang mahigit isang oras, dumating ang dalawa sa Huahai Stadium, na napapaligiran ng mga armadong pulis, dahil maraming pinuno ang dumating para manood ng laro ngayon. Bagamat isa raw itong sports competition sa Huahai, ito ay talagang bukas lamang sa araw na ito. Ang larong basketball ay hindi isang regular na full court, ngunit isang round sa loob ng 20 minuto, at ito ay nahahati sa loob at labas ng court. Mayroong 16 na kalahok na koponan sa kabuuan. Talaga, ang laro ay lalaruin mula tanghali hanggang gabi, at ito ay tiyak na matatapos, at ang mga parangal ay maaaring igawad. Ito rin ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Ang mga opisyal na dumating upang lumahok sa unang lugar ay may limitadong oras at hindi maaaring dumating araw-araw. Pangalawa, ang mga naglalaro ay hindi mga profesional na manlalaro. Marami sa kanila ay mga manggagawa sa opisina. Gumugugol sila ng maraming pisikal na lakas at enerhiya sa paglalaro ng maraming araw. Walang kumpanya ang makatiis. Sa makatuwid, ang kompetisyong ito ay nasa anyo pa rin, at ito ay may epekto ng publisidad. Siyempre, marami pa ring benepisyo para sa isang kumpanya na maaaring manalo ng kampyonato. Upang makapagpakuha ng mga larawan kasama ang mga pinuno ng probinsya at munisipyo, itaas ang kamalayan, at pumunta sa pangunahing media, ito ang gusto ng mga kumpanya. Sa kaibahan, ang mga gantimpala ng pera ay hindi gaanong mahalaga. Matapos magkita sina Ye Fan, Jiang Chao at iba pa, dumalo muna sila sa isang seremonya ng pagbubukas. Nakinig na lang sila sa ilang taong hindi nila kilala na nagsasalita sa entablado at nanawagan ng atensyon sa sports. Ang pagkakaibigan ang una at ang kompetisyon ang pangalawa. Ang mga manlalaro ng kumpanya ay bumalik sa locker room upang magpalit ng mga jersey at sapatos. Nang dumaan sa isang daanan, isang matandang kakilala ni Ye Fan ang lumapit sa kanya. Ikaw Fan. Si Xing Junfeng ay nagmamayabang na nakasuot ng suit jacket, na sinundan ng 5 matipunong manlalaro ng basketball. Si Jiang Chao at ang ilang taong nakakita sa pamilyang Xing ay pawang parang mga kaaway, at wala pang isang araw o 2 araw mula nang magkaaway si Jingxiu at ang pamilyang Xing. Napakurap si Ye Fan at nagtanong, pupunta ka rin ba sa kompetisyon? Kalokohan, paano mapapalampas ang status ng ating Xing Group sa Huahai? Dumilat si Xing Junfeng at nakita si Ye Fan, Jiang Chao at iba pa. Sama-sama, nagtanong siya ng may kainahinala, posible bang nakikilahok ka pa rin? Tumango si Ye Fan, oo, sumasali ka rin ba? Maaari bang magkaroon ng kaparehong pagkakakilanlan ng young master na ito tulad mo? Kailangan mo bang ako mismo ang gumawa ng ganoong bagay? Naiinis na sabi ni Xing Junfeng. Nagkibit balikat si Ye Fan, tama, sa tingin ko ay hindi ka makakalaban, ang iyong mga hakbang ay walang kabuluhan, at ang iyong katawan ay mahina. Ikaw. Ang lakas ng loob mong sabihin na sinungaling ako. Napagalitan si Xing Junfeng, huwag kang mayabang, bata, ang aming Xing Group ang numero 1 noong nakaraang taon, at tayo pa rin ang magiging numero 1 sa taong ito. Kung magkikita kayo mamaya, ihahatid ka namin ng direkta. Nakakaloka ang batang ito. Ngayon, ipapahiya kita sa harap ni Su Qingzhou. Kinasusuklaman niya si Ye Fan, kaya bastos siyang magsalita ng mga pagmumura. Masyadong tamad si Ye Fan para pansinin siya, at mag-isa siyang naglakad papunta sa locker room. Malapit na sumunod si Jiang Chao at ang iba pa, at nag-aalalang nagtanong, Brother Fan, may sama ka ba kay Xing Xiaoshen? Ang mga basketball player sa kanilang kumpanya ay pawang mula sa mga bodyguard ni Lian Jiaozi. Mag-ingat sandali. Ano ang kinatatakutan mo? Bola ang nataman mo, hindi tao, bulong ni Ye Fan, kahit nataman mo talaga ang isang tao, huwag kang matakot. Ngumisi ang security guard ni Jiang Chaozi. Sa sobrang takot nila ay umasa na lang silang hindi makaharap ang mortal na kaaway ng Xing Group. Makalipas ang kalahating oras, opisyal na nagsimula ang laro sa parehong oras sa 4 na venue.
Pumunta si Yefan sa basketball court at nalaman na maraming tao mula sa Splendid Group ang dumating upang magsaya sa eksena, at dahil karamihan sa mga babaeng empleyado ni Splendid ay bumuo ng magandang tanawin sa mga stand. Nagkataon, si Feng Yueying ay nagdala din ng ilang empleyado mula sa departamento ng pagbebenta upang manood ng labanan, na nakatingin kay Yefan. Kumaway si Yefan patungo sa kinatatayuan at binati ang babae. Ngumiti din si Feng Yueying at ikanaway ang kanyang kamay, puno ng pag-asa, na parang pinapanood ang kanyang lalaki na pumasok sa ring. Si Su Qingzuo ay nakaupo sa VIP stand na natatakpan ng salamin kasama ang mga boss at ilang pinuno ng higit sa 100 iba pang kumpanya. Nang makitang binabati ni Yefan si Su Qingzuo, lalo na ang masayang hitsura sa mukha ni Feng Yueying, isang kakaibang kulay ang kumislap sa magagandang mata ng babae. Xiaoshuo, huwag mong isiping umupo ako sa tabi mo. Ngumiti ng mapait si Jing Junfeng at naglakad papunta sa babae. Si Su Qingzuo ay walang ekspresyon, hindi nagsasalita, at ayaw na pansinin ang lalaking ito. Pinagtatawanan ni Jing Junfeng ang kanyang sarili, at sa harap ng ilang tao, tila nahihiya siya, kaya't maaari lamang siyang huminga ng malamig, humanap ng hiwalay na upuan at maupo, paminsan-minsan ay marahas na sumulyap sa babae. Habang tumunog ang sipol, opisyal na nagsimula ang laro sa 4 na larangan. Ang unang bagay na hinarap ng Splendid Group ay isang lokal na kumpanya ng dayuhang kalakalan. Ang kabilang partido ay nagpadala ng ilang kabataan at malalakas na binata. Matangkad sila at malakas, at matagal na silang hindi nakapagtapos ng kolehiyo, kaya't mahusay ang kanilang mga kasanayan. Noong una, inakala nila na ang mga security guard ng Jinxiu Group ay hinding-hindi magiging kalaban nila. Pagkatapos ng lahat, ang basketball ay hindi tungkol sa pagiging mas malakas kaysa sa iba. Depende ito sa kakayahan at kooperasyon. Sino ang nakakaalam, sa sandaling umatake ang security team ng Jinxiu Group, wala silang pakialam sa anuman, at direktang ibinato ang bola sa isang lalaki sa labas ng 3-point line. Pagkatapos, ang lalaki ay gumamit ng napakasual na postura, tulad ng isang trebuchet, upang ihagis ang bola. Ang basketball ay itinapon sa hoop. Ubu. Bumagsak ang basketball sa net, at nanguna si Jinxiu para umiskor ng 3 puntos. Sa stand ng Jinxiu Group, ang mga babaeng empleyado ay nagpalakpakan at nagpalakpakan. Marami sa kanila ang nakakilala kay Yefan at sumigaw ng, "Assistant Ye, halika na." Lumiwanag din ang mga mata ni Feng Yueying, masayang nakikisaya sa iba. Oh, shit luck. Hindi napigilan ng mga manlalaro ng kalabang kumpanya na magbulong-bulungan. Sumunod, pumasok ito sa opens iba at depensibong labanan. Si Yefan ay parang naglalakad, karaniwang naglalakad pabalik-balik ng hindi aktibo sa pagtatanggol. Matapos makahawak ng ilang rebound si Jiang Chao at ipasa ang bola sa kanya, nakahanap siya ng posisyon na lampas sa 3-point line at inihagis ang bola palabas. Naglaro ng 20 minuto, gumawa ng 12 3-pointer, umiskor ng 7, at tumama ng halos 50%. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang amateur entertainment competition. Ang 3 puntos ni Yefan ay itinuturing na napakatumpak, at direkta niyang binoto ang kabaligtaran na kumpanya na bobo. Sa final score, tinalo ni Jinxiu ang kalaban 43-25. Naghiyawan ang cheerleading team ng mga babaeng empleyado sa stand. Walang inaasahan na ang Jinxiu basketball team, na nasa ilalim ng mesa ilang taon na ang nakalipas, ay matagumpay na nakalusot sa unang round. Chapter 0102 Yefan's Proposal 0102. Haha, Kuya Fan, ang galing mo. Gumagana ang 3-point tactics na ito. Tuwang-tuwa si Jiang Chao, sa wakas ay hindi na sila ang buntot ng crane. Naglakad si Yefan sa gilid, kinuha ang mineral na tubig, uminom ng ilang higop, at kinalkala sa kanyang puso na kailangan pa niyang kontrolin ang kanyang heat rate, at halos manalo na siya. Nakahinga ng maluwag si Su Qingzuo sa VIP stand, at nakaramdam siya ng kaunting kagalakan sa kanyang puso nang marinig niya na pinag-uusapan ng ilang lider ang katumpakan ng pagbaril kay Yefan. Xiaoshu, magaling ang iyong mga manlalaro, ngunit mas mabuting ipagdasal mo na hindi mo makilala ang aming koponan, sabi ni Jing Junfeng na may malalim na ngiti. Si Su Qingzuo ay tumingin sa kanya ng walang pakialam, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala, natatakot na si Jing Junfeng ay gumawa ng mali. Gayunpaman, narinig ng alkalde ng Huahai, Fu Yanqing, ang mga salita ni Jing Junfeng at nakangiting sinabi, "Nabalitaan ko na si Mr. Jing at ang iyong kumpanya ay nakipagkompetensya kamakailan sa Jinxiu Group ni Mr. Su. Hindi ko alam kung makakasali sila sa sports arena this time. Noong nagkita kami last week, battlefield din ito. Parehong empleyado ang dapat lumaban para sa karangalan ng kumpanya, tama ba?" Si Jing Junfeng ay mukhang flattered nang marinig niya ito, lumalabas na si Mayor Fu ay nagmamalasakit din sa ating dalawang kumpanya. Nako, napatawa talaga kita. Tumanggaw din si Su Qingzuo kay Fu Yanqing at bahagyang ngumiti. Hehe, sina Zeng at Jinxiu ay parehong malalaking nagbabayad ng buwis sa Huahai. Siyempre, ako, ang alkalde, ay binigyang pansin ito ng mabuti. Umaasa ako na pareho ang iyong mga kumpanya ay maaaring umunlad at umunlad ng maayos. Hindi maiiwasan ang kompetisyon, ngunit dapat mong sundin ang mga patakaran.
Sumunod sa batas. Sabi ni Mayor Fu. Tiyak, isa-isip ang mga turo ng Panginoong Alkalde. Ngumiti ng papuri si Jing Junfeng. Ngumiti lang si Su Qingzhou at hindi nagsalita. Sa kabutihang palad, alam din ni Fu Yanqing at ng iba pang opisyal ang ugali ni Su Qingzhou. Marami na silang nakitang eksena at sanay na sila. Ang mga tao ay palaging mas mapagparaya sa magagandang babae. Hindi nagtagal, nagsimula ang ikalawang round ng sumunod na kompetisyon. Nakipag-ayos si Ye Fan kay Jiang Chao at ipinasa ito sa kanya upang bumaril sa sandaling makuha niya ang bola. Wala siyang ibang taktika, kaya bumaril na lang siya ng malakas. Sa ilalim ng tumpak na kontrol ni Ye Fan, sa ikalawang round, na may 3 puntos na kalamangan, nanalo siya ng maliit na tagumpay laban sa kanyang kalaban. Unconsciously after 3 rounds, umabot na sa semifinals ang basketball game. Ang kalaban ng Splendid Group ay talagang ang Zing Group. Si Jiang Chao at ilang security guard ay pawis na pawis, ngunit lahat sila ay sobrang nasasabik, lalo na nang marinig nila ang mga babaeng empleyado ng kumpanya na nagyaya para sa kanila, lahat sila ay puno ng sigla, at talagang may kumpiyansa silang manalo sa kampyonato. Kuya Fan, basta makapasa tayo sa round na ito, siguradong mananalo tayo sa kampyonato. Ang koponan ng Zing Group ang pinakamalakas, kaya makakaasa kami sa iyo. I-cast. Maraming mga security guard ang tumingin kay Ye Fan ng may paghanga, at ngayon ay si Ye Fan ang bayani sa kanilang mga puso, na nag-aakay sa kanila mula sa kanilang hinamak na buhay. Medyo naantig si Ye Fan sa kanyang puso. These guys were actually very simple-minded, they really regarded him as a brother and trusted his performance. Bagamat kadalasan ay hindi ako nagsasalita ng ilang mga salita sa kumpanya, at kumain lang ako ng ilang beses, ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga lalaki ay minsan ay natatag ng napakabilis. Okay, ipasa mo lang sa akin ang bola, ngumiti si Ye Fan at tinapik ang mga balikat ng ilang security guard. Habang inanunsyo ng referee ang pagsisimula ng laro, dumating si Ye Fan at ilang iba pa sa field. Ang ilang manlalaro ng Zeng's Group, matangkad at malaki, ay pawang malalaking lalaki na halos 1.9 metro. Mayroon silang kalamangan mula sa jump ball, at pagkatapos ay naglalaro sila ng mga fast break at nakaka-score ng mga layunin ng napakabilis. Nang kunin ng Jingxiu Group ang bola at ipinasa kay Ye Fan, isang malaking lalaki ang agad na damaykit at ibinuka ang kanyang mga braso para pigilan si Ye Fan sa pagbaril. Ngunit tumalon ng mataas si Ye Fan, tumalon ng mas mataas kaysa sa malaking lalaking ito, at pagkatapos ay madaling inihagis ang bola. Gaano man ito hinarang ng mga manlalaro ng grupo ni Zing, palaging nasa loob ang putok ni Ye Fan. Makakakuha ka ng 2 puntos, nakakakuha ako ng 3 puntos, at bago mo malaman, ang Splendid Group ay nasa unahan ng 5 puntos. Mr. Su, ang 3-point shooter sa koponan ng iyong kumpanya ay talagang tumpak, sabi ni Mayor Fu sa paghanga. May ngiti din sa gilid ng bibig ni Su Qingzhou, sa pag-aakalang sa wakas ay hindi siya pinahiya ng lalaking ito sa kritikal na sandali, mahina niyang sinabi, ayos lang. Ang kampo ng Jingxiu Group ay partikular na masigasig, at ang pagkatalo sa Zing Group ay mas kapana-panabik kaysa sa pagkatalo sa alinmang koponan. Minister Feng, tingnan mo, nakascore ulit si Ye Fan. Napakagwapo niya. Gusto kong habulin si Ye Fan. Hindi ko alam kung gusto niya ako. Anong ginagawa mo? Tanga. Ang assistant Ye ay sa ating lahat. Si Xiaolian Xiaoying at isang grupo ng mga babaeng empleyado ay nakatingin na sa mga mata ni Ye Fan. Tuwang-tuwa rin si Feng Yueying, at labis na ipinagmamalaki si Ye Fan, ngunit nang marinig niya ang mga salitang ito, nakaramdam siya ng kaunting kaba. Kapansin-pansin ang performance ni Ye Fan, natatakot ako na maraming kabataang babae sa kumpanya ang magkusa na lumapit sa kanya sa hinaharap. Si Jing Junfeng sa kinatatayuan ay nagmamadali. Sinamantala niya ang 10 minuto para maglaro, sinimulan niya ang halftime. Tahimik siyang nagpadala ng mensahe sa kanyang mobile phone, at isang madilim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Nang magsimula ang second half, hindi maganda ang mga mukha ng mga manlalaro ng Zing Group. Habang lumalaban para sa rebound, isang kalbo na sentro, habang tumatalon, biglang tumama sa dibdib ni Jiang Chao gamit ang kanyang siko. Napasigaw si Jiang Chao, at kasabay ng pagbagsak niya, ang malaking paa ng sentro ay tumapak sa kanyang bukong-bukong. Ah! Gitling! Ang sigaw ng sakit ni Jiang Chao ay ikinaalarma ng maraming tao, at agad na pamito ang referee, na nagpapahiwatig ng isang foul. Kuya Chao, kamusta? Referee. Pinagpapalo nila ang mga tao. Tumanggi ang ilang mga security guard na makita ang eksenang ito, at sumugod upang magkaroon ng isang teorya. Gayunpaman, ilang manlalaro ng Zing Group ang nagpakita ng mga inosenteng ekspresyon, na nagsasabing hindi nila ito sinasadya. Sa VIP stand, biglang lumingon si Su Qingzhou para tingnan si Jing Junfeng, nanlamig ang kanyang mga mata at sinabing, Jing Junfeng, sinasadya niyo itong ginagawa. Ang mga tao mula sa grupo ni Zing ay hindi naghanap ng mga panlilinlang ni Ye Fan, dahil natatakot sila na si Ye Fan ay magaling sa kung fu, ngunit ang ibang security, maaari silang maging walang prinsipyo. Presidente Su, hindi mo ba ako pinapansin? Nagkamali ako, ito ay isang normal na aksidenteng pinsala sa palakasan, na agrabyado na sabi ni Jing Junfeng.
Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang ibabang labi at nagalit, ngunit sa napakaraming tao na naruroon, hindi madali para sa kanya na magalit. Diretso lang siyang bumangon at nagmamadaling tumakbo pababa kasama ang katulong. Pagdating sa gilid ng court, si Su Qingzhou ay nagmamadaling pumunta sa gilid ni Jiang Chao, tumingin sa maputlang security guard na nakahandusay sa lupa, at nagtanong, paano ito? Malubhang nasugatan ka ba? Para bumangon, President Su, kaya ko, pero. Akmang tatayo na siya ay bumagsak siya sa lupa sa sakit. Mr. Su, may kapalit pa ba ang team mo? Magpapalit ba tayo? Tanong ng referee. Kapalit. Si Su Qingzhou ay naliligaw, sa pagkakaalam niya, tila walang kapalit. Nagtanong si Ye Fan sa oras na ito, ang referee, kailangan bang 5 manlalaro ang humarap sa 5 manlalaro para ipagpatuloy ang laro? Tumango ang referee, syempre, hindi mababago ang mga patakaran. Nag-isip sandali si Ye Fan, at sinabing, okay lang na umupo sa court, tama ba? Ang referee at lahat ay natigilan, ibig mong sabihin, hayaan siyang umupo sa court para makipagkompetensya. Sumimangot si Su Qingzhou at tiningnan ito ng komplikadong mga mata. Lalaki. Chapter 0103 Bakit ka nandito? 0103. Bumuo tayo ng mga numero, tapusin pa rin natin ang laro. Ngumiti si Ye Fan nang hindi nakakapinsala, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na. Ang referee ay walang maisip na ibang paraan, kaya tinanong niya si Su Qingzhou, ngunit naisip ito ni Su Qingzhou at pumayag. Simula noon, medyo naging kakaiba ang laro. 4 na manlalaro mula sa Splendid Group ang tumayo, at si Jiang Chao ay nakaupong mag-isa sa gilid, na parang may isa pang taong nanunood ng palabas. Sinabi ni Ye Fan sa natitirang 3 security guard, ipasa mo ang bola sa akin, mag-ingat ka, huwag kang mahak. Nagkatinginan ng 3 security guard, napalunok ng laway, at maingat na tumango. Ginagawa rin ng 5 manlalaro ng Zing Group ang kanilang makakaya. Kung tutusin, kung matalo sila sa 5 at 4, hindi ba sila mahihiya? Ngunit sa huli, nang makuha ni Ye Fan ang bola sa unang pagkakataon sa second half, bumagsak sila. Nakita ko si Ye Fan na nakatayo malapit sa arco sa gitna ng field, at walang sabi-sabi, gumawa siya ng 3-pointer, ngumuso, at dir-diretsyong pumasok. Sa pagkakataong ito, kumukulo na ang buong venue, iniisip na si Jingxiu, na may 4 na tao na lang ang natitira, ay malapit nang matapos, ngunit sinampal ni Ye Fan ang lahat sa mukha. Oh my God! Ang gwapo ni Assistant Ye. Kung mas mataas siya ng 12 sentimetro, makakapaglaro kaya siya sa NBA. Haha, paano ito masyadong pinalaki, ngunit ito ay kamanghamanghang. Isang grupo ng Splendid Group, halos lahat ng mga empleyado ay nagsimulang sumigaw ng pangalan ni Ye Fan. Sa wakas ay napagtanto ng 5 manlalaro ng Zing Group na imposibleng hindi harangan si Ye Fan, kaya nagsimula silang i-double team sila para pigilan si Ye Fan na hawakan ang bola. Gayunpaman, si Ye Fan ay palaging nalilito sa depensa, at pagkatapos kunin ang bola, bumaril siya mula saan man sa 3-point line. Hindi pinabilis ni Ye Fan ang sarili, sakto lang, para lang maiwasan ang depensa ng kalaban. Ilang beses, napilitang sumugod ang mga manlalaro ng kalaban at gustong gumawa ng masamang galaw, ngunit hindi man lang nila mahawakan si Ye Fan. Hindi alam, ang agwat ng score ay umabot sa 51 hanggang 23, at si Ye Fan ay umiskor ng halos 40 puntos sa kanyang sarili, at walang suspense sa kinalabasan. Sa huling bola, sumugod si Ye Fan sa kabilang basket, tumalon, at nag-dunk gamit ang isang tomahawk, na ikinagulat ng mga manunood. Damn it! Kaya niya talagang mag-dunk. Diyos ko, akala ko magpapaputok siya ng 3-pointer. Naglalaro lang ito ng Zing Clan, natalo sila sa 5 at 4, at pagkatapos ng Zing Clan paano mo nakilala ang mga tao? Ang 5 manlalaro ng grupo ni Zing ang naging kulay abo, at lahat sila ay binugbog, at maging ang mga empleyado ng grupo ni Zing sa stand ay natahimik. Si Jiang Chao, na nakaupo sa lupa, ilang iba pang mga security guard, at maraming empleyado ng Splendid Group ay napaluha sa tuwa. Nang marinig ang mga tagay at hiyawan sa arena, lahat ng tao sa Jingxiu Group ay puno ng pagmamalaki. Niyakap pa ni Feng Yueying si Xiao Lian at ilan pang mga subordinate, na masayang parang nakikipagkompetensya. Napatitig si Su Qingzhou sa lalaking mayabang na nakatayo sa field, bumilis ang tibok ng puso niya, medyo nalilito ang paghinga niya, natulala siya. Maging si Chen Ya, na nakatayo sa likod ng babae, ay lubos na humanga kay Ye Fan. Sa VIP stand, ilang leader din ang tumayo at nagsimulang pumalakpak. Tuwang-tuwa din sila. Ang eksenang ito ay napakasensado na ito ay isang magandang pagkakataon upang isapubliko ito at patunayan na sila ay nag-ambag sa pagpapalaganap ng kultura ng palakasan. Ang lahat ng ito ay mga tagumpay sa taon ng Olympic, at sila ay natural na nasisiyahan sa pagganap ng Splendid Group. Namutla sa galit si Xing Junfeng. Ibinaba niya ang ulo at nadulas sa kinatatayuan, nagmamadaling umalis sa gym sakay ng sasakyan. Ayaw niyang manatili sa lugar na ito kahit sandali, dahil alam niyang sa pagkakataong ito, si Ye Fan ay lubos na napahiya. Sa Huahai Industrial and Commercial Basketball League, walang kompetisyon sa finals.
Ang kalabang koponan ay nag-abstain, kaya ang Jinxiu basketball team ay nanalo ng kampyonato. Malinaw, pagkatapos makita ang level ni Ye Fan, walang team ang gustong abusuhin. Sa seremonya ng parangal, si Jiang Chao ang humawak ng trepeo at tuwang-tuwa, nakakaramdam ng pagmamalaki. Si Ye Fan ay may hawak na malaking tseke at puno ng emosyon, bakit hindi niya naisip na lumahok sa kompetisyon para kumita noon? Mukhang ito ay isang magandang paraan upang kumita ng pera. Gamit ang perang ito, maaari siyang pumunta sa orphanage para magdagdag ng maraming electrical appliances na kailangan sa taglamig, at palitan ng bagong batch ng mga air conditioner. Sa gabi, para bigyan ng reward ang team at magdiwang, nagdaos si Su Qingzhou ng celebration party sa Jinxiu Hotel sa ilalim ng Jinxiu Group. Ang moral ng Jinxiu Group ay hindi pa nagagawang mataas, at ang buong kumpanya ay masaya. Siyempre, ang pangalang Ye Fan ay sa wakas ay naalala ng buong kumpanya. May ilang masaya at may malungkot. Ang mga tao ng Splendid Group ay masaya, ngunit ang Zing Group ay nabalot ng kadiliman. Sa bulwagan sa unang palapag ng mansyon ng pamilya Zing, nakaupo sa sofa sina Zing Hongji at Zing Junfeng, ang kanilang ama at anak, na may ilang bote ng whiskey sa coffee table sa harap nila. Marami ang nainom ng dalawa, pulang-pula ang mukha sa atay ng baboy, at mabigat ang kapaligiran. Sabi ng mga analyst. Sa sandaling lumabas ang balita bukas ng umaga, ang presyo ng bahagi ng Splendid Group ay tataas ng 3% puntos, at ang aming presyo ng bahagi ay bababa ng hindi bababa sa 2% puntos. Napabuntong hininga si Zing Hongji. Nahulog na naman. Inis na sabi ni Zing Junfeng, sa wakas naka-recover ako ng kaunti noong nakaraang araw, kaya anong problema niya? Biglang hinagis ni Zing Junfeng ang baso ng alak, kinamot ang kanyang buhok, at pinagalitan, ang lahat ng ito ay may kasalanan sa maldita na Ye Fan na yun. Siya ang sum-ire sa ating mabubuting gawa. Junfeng, huwag kang mag-alala. Narinig ko. Hinikayat ni Majin Ko ng isang master ng Golden Eagle Gate na pumunta sa Huahay sa lalong madaling panahon upang harapin siya, at tumalon din si Ye Fan. Hindi sa loob ng ilang araw. Kahit nasakta ng mga tao mula sa Golden Eagle sect si Ye Fan, wala itong mababago. Sinusubukan lang nilang iligtas ang mukha mula sa sinaunang martial arts sect. Kaya ba talaga nilang pumatay ng tao? Natahimik si Zing Hongji, iniisip din niya ang isyong ito. Mabangis na sinabi ni Zing Junfeng, Tatay, hindi ba sinabi mo noong nakaraan na kung hindi mo makuha si Su Qingzhou, wawasakin mo siya? Sa tingin ko, oras na, o magbayad ng malaking pera para umarkila ng ilang mamamatay tao para kunin sina Ye Fan at Su Qingzhou. Patayin silang lahat. Pagpatay, bagamat maaari itong malutas ang maraming problema, ay ang huling paraan. Huwag kalimutan, mayroon kaming iba pang mga katulong sa pamilyang Su, sabi ni Zing Hongji. Nang matapos siyang magsalita ay narinig niya ang boses ng isang babae mula sa pintuan. Patayin mo ito, kung hindi mo papatayin, natatakot ako na huli na ang lahat. Sina Zing Hongji at Zing Junfeng ay parehong lumingon at tumingin, ang mag-ama ay lubos na namangha. Hosen, bakit ka biglang pumunta dito? Tanong ni Zing Hongji. Godmother, anong nangyari? Naguguluhan din si Zing Junfeng. Ang brand name na ito, napakarilag na babae ay si Tung Hosen. Natatakot ako na hindi kailanman isipin ng mga tagalabas na siya ang ninang ni Zing Junfeng, at ang relasyon ng pribado ay hindi madali. Inihagis ng babae ang kanyang bag sa sofa, inagaw ang baso sa kamay ni Zing Hongji, nagsali ng isang baso ng whiskey, at ininom lahat. Hindi na ako sasama at magpapaliwanag ulit sa iyo, baka huli na ang lahat. Sabi ni Tung Hosen na may malungkot na mukha. Anong nangyari? Tanong ni Zing Hongji. Mapait na sinabi ni Tung Hosen, ito na lang si Bishu Qin, ang matandang babae, ang asong babae. Hindi na siya mabubuhay pa ng ilang araw, at plano pa niyang ibigay ang lahat ng bahagi kay Su Qingzhou. Kabanata 0104 It's Damn. 0104. Ano? Tuwang-tuwa si Zing Hongji kaya nagising siya, nababaliw na ba siya si Bishu Qin? Gusto mo ba talagang laktawan si Su Changping at direktang ibigay ang bahagi sa kanyang apo? Ang nakakainis pa, Kuya Ji, ang anak nating si Wei Ming. Ni hindi man lang siya binigyan ng matandang babae na iyon, at hinayaan siyang pumunta sa grassroots para sa internship. Galit na nagngangalit si Tung Hosen, mahigit 20 taon na akong kasal sa pamilyang Su, at minamaliit lang niya ako. Si Zing Junfeng, na nasa gilid, ay medyo natigilan nang marinig niya ito, at bumulong, Tatay. Godmother, ano ang pinagsasabi mo? Anak mo, Wei Ming. Nahihiya ang mukha ni Zing Hongji na parang hindi marunong magsalita. Walang alinlangang sinabi ni Tung Hosen, Brother Ji, anong oras na, hindi mo pa ba sinasabi kay Fenger? Hey! Huminto si Zing Hongji sa pagtatago at bumantong hininga, Anak, si Su Wei Ming talaga ang ninang ko sa iyo. Ipinanganak. Ang iyong kapatid sa ama. Biglang tumayo si Zing Junfeng, at tulala na sumigaw, ano? Paano siya mahihirapang makakuha ng impormasyon para sa aming pamilya Zing? Nagsusumikap pa rin siya para itugma kayo ni Su Qingzhou, at nakipagtulungan sa amin para agawin ang ari-arian ng pamilya Su, bakit sa tingin mo?
Napatulala si Jing Junfeng, medyo hindi pa rin makapaniwala. Ngumiti si Tung Hozan, inabot at tinapik ng mahina ang balikat ni Jing Junfeng, anak, isang pamilya tayo. Sinabi ni Jing Hongji na may damdamin, ang kaso pala, si Su Changping ay isang tanga, at hindi niya alam kung ang kanyang anak ay kanya. Ito ay isang. Nakakaawa na ang matandang si Su Yue ay talagang dinala si Su Qingzu mula sa orphanage pabalik sa pamilya Su. Para palakihin ang isang maliit na halimaw. Matagal na nating hindi nakuha ang Jinxiu Group. Si Su Yue, ang matandang Soro, at si Bishu Qin ay hindi madaling pakitunguhan. Hindi alam ng matandang babae kung may pagdududa siya sa pagkakakilanlan ni Wei Ming, ngunit talagang tumanggi siyang magbigay ng anumang bahagi. Dapat nating hayaan si Wei Ming na kumpirmahin ang kanyang kakayahan pagkatapos ng kanyang internship. Isa sa alang-alang ko lamang ang pagbibigay ng bahagi. Hawak ni Bishu Qin ang 32% ng shares ng Jinxiu Group, at gusto niyang ibigay ang lahat kay Su Qingzu. Oo, narinig ko na ang mga legal na gawain, hanggat ikinasal sina Su Qingzu at Ye After Fan, lahat ng shares ay ibibigay sa kanya, sabi ni Tung Hozan. Malamig na bamantong hininga si Jing Hongjie, bigyan mo ako ng mga bahagi pagkatapos ng kasal. Halatang ito ay para lamang takutin ang mga tao, paano magkakaroon ng ganoong katawa-tawang dahilan. Akala ko rin, gusto lang ng matandang babae na iyon na makita si Su Qingzu bago siya mamatay. Kapag nagpakasal na siya, maaga o huli ay ibibigay ang shares sa kanya. Galit na sabi ni Tung Hozan. Okay lang ba si Su Changping? Hindi makapaniwalang tanong ni Jing Hongjie. Yung walang kwentang straw bag, anong opinyon niya, sa takot na maaga ng nanay niya kahit ang parte niya. Ang dami niyang pinalitan na posisyon sa kumpanya, at hindi pa siya nakakagawa. Nagdesisyon na siyang kumain at maghintay na mamatay. Wala na. Naiinis na sinabi ni Tung Hozan, napakabulag ng matandang babae noon kaya papakasalan niya siya. Tinapik-tapik ni Jing Hongjie ang babae sa likod ng aliw, Hozan, hindi rin ako magaling noon, pero hindi ko kayang talunin ang mga magulang ko, kaya nagkamali ka. Nang marinig ito, tumanggi si Jing Junfeng, tumayo at sinabing, Tatay. Anong ibig mong sabihin? Baka napilitan kang pakasalan ng aking ina. Kasalanan ng lahat ng ito si tatay sa pagkalito, medyo nabigla rin si Jing Hongji. Pangit ang mukha ni Jing Junfeng at sinabi niya, ayokong pakialaman ng magulo mong mga bagay noon. Ngayon, pinahiya ako ni na Su Qingzu at Ye Fan. Gusto kong mamatay silang lahat ngayon. Kumislap ang malamig na mga mata ni Tung Hozan. Bata, nauubos na ang oras. Kapag ibinigay ni Bishu Qin ang shares kay Su Qingzu, maaaring huli na ang lahat. Kailangan muna natin. Hindi mo na ako kailangang turuan, pupunta ako sa White Shark Gang at hihilingin sa kanila na kumuha ng mga mamamatay tao. Kahit gaano pa kalaki ang pera ko sa oras na ito, kukunin ko ang buhay ng pares ng aso at lalaki na iyon. Ngumuso si Jing Junfeng at naglakad palayo. Nang umalis si Jing Junfeng, si Tung Hozan ay sumandal sa dibdib ni Jing Hongji na may kaunting pag-aalala, Brother Ji, hindi ako masusuklam ni Fenger, di ba? Hoy! Ninang kanya, at kapag naisip ng batang iyon, natural na siyang papasa. Hindi ba lahat ng ginagawa natin para sa anak natin? Aliw ni Jing Hongji. Oo, para kay Fenger, para kay Wei Ming, nagsumikap kami ng lihim sa loob ng maraming taon, hindi dapat kunin si Jinxiu ng mabahong babaeng iyon na si Su Qingzu, malungkot na bulong ni Tung Hozan. Ngumuso si Jing Hongji at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ng babae, huwag kang bumalik ngayong gabi, samahan mo lang ako. Pula at malambing ang mukha ni Tung Hozan, at siya ay isang MILF na puno ng alindog ng isang mature na babae. Kaputan. Naiisip ko ito sa tuwing nakikita ko ako. Pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin ako napapagod sa paglalaro. Hehe, pagod ka na ba? Mas malakas ang katawan ko kaysa kay Su Changping. Huwag mo nang banggitin yan. Walang kwentang tao. Umakyat ka na. Sa susunod na araw, ang pangkat ng Jinxiu Group ay nanalo sa kampyonato na may mas kaunting panalo, at ang balita ay nailathala sa maraming pahayagan. Pagkatapos ng propaganda, ang imahe ng Splendid Group ay naging mas maunlad, at ang stock market ay tumaas din ng malaki. Habang kumakain ng almusal, si Su Qingzu ay nasa mabuting kalooban nang makita niya ang ulat ng balita. Nang malapit na silang matapos kumain, isang International Express box ang inihatid sa pinto, at hinahanap pa rin ito ni Ye Fan. Pumirma si Ye Fan para sa package, na ipinadala ni London. Sa wakas ay gumawa si Eric ng isang bangkos ng mga bagong damit at ibinigay sa kanya. Talagang nagsusumikap ang matandang ay na ito. Mukhang marami na siyang nagawa. Inihagis ni Ye Fan ang pakete sa pasukan ng hagdan, at hindi siya nagmamadaling dalhin ito sa itaas. Tiningnan ni Su Qingzu ang nakabalot na kahon na may kaunting curiosity sa kanyang mga mata. Matapos malaman ni Ye Fan, nakangiti siyang nagtanong, Qingzu, gusto mo bang makita ang bago kong pantalon? Ayoko. Bilasan mo mag-empake ka at magtrabaho ka na. Uminom si Su Qingzu ng juice mula sa baso sa isang lagok. Curious na tanong ni Ye Fan, nanalo tayo sa championship, magkano ang ibibigay mo sa akin? Ako. Ibibigay ito sa iyo maya-maya. Anong nagmamadali, hindi ba pwedeng pag-usapan ang bagay na walang kinalaman sa pera?
Naiinis na sabi ni Su Qingzhou. Nag-isip sandali si Ye Fan, at nagtanong, kung gayon, kailan tayo magpapakasal? Namula si Su Qingzhou at galit na sumigaw, hindi ako ikakasal. Sinong gustong pakasalan ka? Natawa si Ye Fan, syempre nagbibiro lang siya, dahil simula nang hilingin ni Bishuqin na magpakasal sila, naging sensitibo na ang nerbiyos ni Su Qingzhou. Hanggat nabanggit ang usapin ng kasal, si Su Qingzhou ay parang tinatapakan ang kanyang maliit na buntot. Bakit ka excited? Tanong ko lang. Nahihiyang sabi ni Ye Fan. Tanungin mo ulit ako at ibabawas ko ang sweldo mo. Hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo ng bonus. Galit na galit si Su Qingzhou na gusto niyang sampilan ang mesa, masyadong maputang taong ito. Si Tia Jiang sa kusina ay iniangat ang ulo at tumingin sa kanilang dalawa, saka ngumiti ng walang magawa at umiling at bumantong hininga. Mabuti na lang at nasa ospital pa rin si Bishuqin, kung hindi, siguradong isa na namang bagyo ang marinig ang pag-aaway ng dalawa. Sa sandaling ito, may tumawag sa mobile phone ni Su Qingzhou. Kabanata 0105 ang mukha ng isang martial artist. 0105. Pinandilatan ni Su Qingzhou si Ye Fan at sinagot ang telepono, Chenya, ano ang problema? Mr. Su, hindi maganda. Si Chenya sa kabilang dulo ng telepono ay tila nagmamadali, ang majin ko na dumating upang hamanin ang bagay noong nakaraan. Ay nagdala ng isang grupo ng mga tao sa aming lobby sa unang palapag, na parang maghihiganti sila kay Ye Fan. Ano? Sumimangot si Su Qingzhou, nasaan sila ngayon? Nagdala na si Kapitan Shu ng mga tao para pigilan sila, ngunit baka hindi natin ito mapipigilan, gusto ba nating tumawag ng pulis? Nag-alinlangan si Su Qingzhou, sa sandaling tumawag siya ng pulis, nangangahulugan ito na siya at ang White Shark Gang ay ganap na mawawasak, wala siyang pakialam, natatakot siyang madamay ang kanyang mga empleyado. Maghintay ka muna, tretuhin ang isa't isa ng may kagandahang loob, at huwag hayaang lumaki ang mga bagay, pupunta tayo kaagad. Oo, naiintindihan ko. Ibinaba ni Su Qingzhou ang telepono at hahanapin na sana si Ye Fan nang marinig niya ang dalawang beep sa labas ng pinto, tunog ito ng kotse. Si Ye Fan ay talagang tumakbo pababa at nagmaneho ng matagal na ang nakalipas, naghihintay na umalis siya. Hindi inaasahan ni Su Qingzhou na magiging mabilis ang reaksyon ng lalaki, kaya dali-dali siyang tumakbo palabas at sumakay sa kotse. Pupunta tayo sa. Bago makapagsalita si Su Qingzhou, ang SUV ay nagpakawalan ng boom na dagandong. Ang makina ay puno ng lakas, at ang mga gulong ay naglabas ng puting usok sa lupa, at ito ay direktang bomb-ugula. Sumandal si Su Qingzhou at napabulalas, halos matamaan ang upuan pabalik sa dingding, anong ginagawa mo? Umupo ka muna, baka medyo magulo ngayon. Tumalikod si Ye Fan at ngumisi. Namutla ang mukha ni Su Qingzhou. Gusto niyang magmaneho ng mas mabilis si Ye Fan, ngunit ayaw niyang tumakbo siya ng ligaw sa lungsod. Pero nang maisip niya ang emergency sa kumpanya, napangiti na lang siya, pumikit, at hinayaang bumukas ang lalaki. Ito ay orihinal na tumagal ng higit sa kalahating oras sa pagmamaneho, ngunit ito ay tumagal ng wala pang 15 minuto upang makarating. Pagbaba ng sasakyan, ang mukha ni Su Qingzhou ay hindi masyadong maganda, at ang almusal na kinain niya sa kanyang tiyan ay medyo nabaligtad. President Su, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Ye Fan, maliban sa hindi niya pinaandar ang pulang ilaw, gusto niyang pumunta ng mabilis hanggat kaya niya. Gayunpaman, maaaring ayusin ni Su Qingzhou ang mga bagay kapag siya ay nagmamadali. Inilibot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata sa lalaki, iniisip, naging racing driver ba ang lalaking ito dati? Huminga ng malalim, kinuha ang telepono, at tinawagan ang katulong, Chenya, nandito ako, kumusta ang sitwasyon ngayon? Mr. Su, nandito ka. Tila nagulat si Chenya na napakabilis nito, at nagmamadaling sinabi, halika sa silid ng pagsasanay, nakipag-away si Kapitan Shu sa taong natagpuan ng kabilang partido, at hindi ko siya mahikayat na makipagkompetensya sa taong iyon. Ling Shan. Si Su Qingzhou ay nagmamadaling pumasok sa elevator at sabay na sumunod kay Ye Sail sa itaas. Pagdating ko sa training room, nakita ko si Majin Kun at ang kanyang grupo ng 7 o 8 tao na humaharap sa babaeng security team na pinamumunuan ni Shu Lingshan. Si Jiang Chao at ilang iba pang mga lalaking security guard ay nakatayo sa likuran, lahat ay mukhang kinakabahan. Presidente Su. Nagmamadaling lumapit si Chenya. Sinabi ni Su Qingzhou, hinayaan mong bumalik sa trabaho ang lahat ng nanunood ng saya sa pinto. Nalaman ni Chenya na maraming empleyado ang nanunood ng kasiyahan sa labas ng pinto, kaya nagmadali siya upang paalisin silang lahat. Ang ganitong bagay ay hindi malalaman ng lahat, at mas mabuting harapin ito ng patago, para hindi maipakalat na may kaugnayan ang Jinxiu Group sa gang, at makakaapekto ito sa imahe ng kumpanya. Lingshan, bumaba ka na. Lumapit si Su Qingzhou at sinabihan ng babaeng security guard na huwag kumilos ng padalos-dalos. Ngunit si Shu Lingshan ay lubhang hindi kumbinsido. Noong nakaraang pagkakataon, nabigo siyang pigilan si Majin Kun, at sa wakas ay umasa kay Ye Fan na kumilos para malutas ang problema. Siya ay dapat na maging malakas. Sa mga araw na ito, pinalalakas niya ang kanyang pagsasanay, pinag-aaralan kung paano haharapin ang Eagle Claw, at nagpaplanong i-export ang masamang espiritu mula sa huling pagkakataon.
Mr. Su, paulit-ulit silang pumunta sa pinto para kunin ang mga gamit. Kung hindi natin kukumbinsihin ang mga taong ito, hindi sila aalis. Sabi ni Shu Lingshan. Umaasa ka lang sa iyong maliit na babae, sa tingin mo ba ay maaari kang maging kalaban ng aming young sect master? Hindi mo man lang ako matatalo, kaya hindi ka karapat-dapat na lumaban sa young sect master. Ipinakilala siya ni Majin Kon, na may suot pa ring benda sa kamay, na may pagmamalaki. Isang lalaking nasa gitna niya ang nasa tabi niya. Ang lalaki ay may taas na 1.8 metro, nakasuot ng tradisyonal na puting kamiseta at puting pantalon, maayos na sinukli ang kanyang buhok sa likod ng kanyang ulo, at may hawak siyang folding fan sa kanyang kamay, pinapaypayan ito ng marahan. Si Jin Shay, ang direktang inapo ng Jin Yingman, ay natalo at napahiya dito sa simula, at ito ay may kaugnayan din sa mukha ng ating Jin Yingman. Nandito ako sa utos ng aking ama na pumunta at matuto ng isa o dalawang bagay. Tinaas baba ni Jin Shay ang mukha niya. Madali. Naging pabaya ako noong nakaraan, hindi ko ine-expect na makakalaro ka pala ng ancient martial arts, this time kung sino ang mananalo at sino ang matatalo, not sure. Si Shu Lingshan ay humakbang pasulong at gumawa ng hakbang. Pabirong sinabi ni Jin Shay, hindi ako interesadong manakit ng mga babae. Lahat ba ng lalaki sa Jinxue Group mo ay napakawalang gulo? Ito ay hindi isang tanong ng gulugod, ngunit isang problema ng paglabag sa batas. Ang aming Jinxue Group ay isang regular na malaking kumpanya. Protektado ng batas. Golden Eagle Gate Kamano ang White Shark Gang, pumunta dito sa sikat ng araw para talunin ang mga tao, sa tingin mo ba wala tayong magagawa? Malamig na sabi ni Su Qingzhou. Ngunit itinuro ni Majin si Ye Fan sa audience at sinabing, huwag mong gamitin ang batas para apihin kami, nandito kami para hanapin ang batang iyon. Wala itong kinalaman sa Jinxue Group mo. Nahanap mo na ang lugar na ito, ano ang pinagkaiba nito sa kumpanya natin? Tanong ni Shu Lingshan. Sige, lumabas tayo para humanap ng lugar at makipag-away ng mabuti, wala itong kinalaman sa Jinxue Group, di ba? Sabi ni Majin Kon sabay ngiti ng masama. Sumimangot din si Su Qingzhou, nakatingin kay Ye Fan sa tabi niya, ano sa tingin mo? Siya ay isang karaniwang tao kay Guo, kaya natakot siya na si Ye Fan ay hindi magiging kalaban ni Jin Shay. Nag-aalala si Ye Fan na baka bugbugin ng mga security guard sa kumpanya. Nang makitang hindi pa nagsisimula ang laban, nag-relax siya ngayon at nakangiting sinabi, nagkataon na hindi ako nag-eehersisyo kaninang umaga, kaya makikipaglaro ako sa kanila. Sa sinabi nito, nagplano si Ye Fan na pumasok sa ring. Stop. What do you mean? Tingin mo matatalo ako sa lalaking yun? Labis na hindi nasisiyahan si Shu Lingshan nang makita niyang hindi siya tinanong ng lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin. Inisip talaga ni Ye Fan na hindi kayang talunin ng isang babae si Jin Shay, ngunit magalang lang niyang sabihin, Captain Shu, kung hinahanap nila ako, hindi mo na kailangang gawin ito para sa iyo. Dapat mong gawin ang mga bagay ng mag-isa. Ako ang kapitan ng security guard, at ako ang may pananagutan sa pagprotekta sa kaligtasan ng mga empleyado ng Jinxue Group. Kapag may nag-provoke sa akin at humiling sa iyong assistant na kumilos, ako ay isang basura. Tiningnan ni Shu Lingshan si Su Qing nang matigas ang ulo. Mr. Su, maniwala ka sa akin, hindi ako mawawala sa pagkakataong ito. Si Su Qingzhou at Ye Fan ay natigilan saglit. Hindi nila inaasahan na si Shu Lingshan ay magiging sinsero sa bagay na ito. Tila ang pagkatalo noong nakaraan ay talagang naging mahirap na tanggapin si Shu Lingshan. Saglit na natahimik si Su Qingzhou, at sinabing, Ye Fan, bumaba ka at ipaubaya ito kay Lingshan para harapin ito. Salamat Mr. Su sa iyong tiwala. Tumango si Shu Lingshan nang may pasasalamat, gumawa ng mga hakbang, at tumingin ng mariin kay Jin Shay. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.